Kaginumra kininyo, manausap kanimo. kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Hunya misugilon si Jesus kanila laing sambingay. Ang gingarian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas ug maayong binhi didto sa iyang uma. Usa niya na kagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto o misabot og lisok sa mga sagbot, sagol sa trigo. Ug unya mibiya siya nakatubo ang mga tanom o misugod ng pagbuswag ang mga uhay. Diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og mingon, Sir, maayong binhi ang imong gipugas sa imong uma. Musandiin gikan ang mga sagbot. Siya mitubag, usa ka kaaway nga naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang panghibton namo ang mga sagbot? Siya mitubag ayaw. Kaysa inyong unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyag kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo o ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon kuraunya ang mga ngani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot. Bugkusa kini og ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo og ipusa didto sa akong kamalig. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Palihog manglingkod. Magandang umaga mga kapatid. Unang-una sa ating ebanghelyo, sabi niya, may kaaway siya na nagtanim din ng liso. Kasi Tagalog sagbot? Damo. Damo. Pasensya na mo ha, tinagalog ko kay daghan ang niadini o ato followers nga di kasabot og Bisaya. Una nahihirapan sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos. Bitaw. So, may mga kaaway ang Diyos. Liso ng trigo yung tinanim ng Diyos. Pero may mga damo. So, ano ba panglinis ng damo? Guna, bungay, mawer. No? So, ano ba yung dapat gamitin natin? Dahil minsan, nataniman tayo ng damo. No, yung utak natin puro na damo, sagbot. Unang sige na tagbagot-bot. Yang ang atong agtang nangunot. Atong dagway ni samot kamaot. Kaya man puno ta sa pagbagot-bot, pagbagulbol. Man ato una-una puno nas mga sagbot. Kinahanglan nagbungay o mawer, no. Gusto mo ng bungay mawer mo na we have confession. Meron tayong sacrament of reconciliation. Merong mga pari na ininbatahan natin para to give the sacrament of reconciliation. Para maging malinis yung isipan natin. Kapag puno sa damo yung isipan natin, madumi yung isipan natin, mabigat yung araw natin. Wala tayong kapayapaan po. So, ang punto ni Kristo ngayon, dahil tataniman tayo ng kaaway, hindi tanim bala, no, kundi tanim damo, no, liso, binhi, ang itatanim ng demonyo sa ating puso at isipan. At kailangan natin ng mawer, no? Kailangan natin ng bungay. Ang Tagalog ng bungay? Itak. Itak ba? Ano? Ha?
Bulo. Oh. Bulo. Kailangan natin ng bulo. Para malinis natin yung mga damo na itinanim ng kaaway ng Diyos. Araw-araw maglinis tayo sa mga liso ng damo na itanim ng demonyo sa isipan natin. Example kung mag-post ka na nga puno ng galit, delikado yan. Nataniman na tayo ng damo. At dahil dyan, magulo yung araw natin. So let us clean up. Let us cleanse our mind from weeds planted by the evil spirits. Paano, Father? We need bolo. We need mower to clean up our imagination, to clean up our negative past para magaan ang araw natin. No? At ano ba yung symbolic representation of mower? The sacrament of reconciliation. Confess all your negative thoughts, negative plan, evil thoughts. And by doing it, our imagination will be purified. No. Despite of chaos surrounding us, hindi po mabigat ang araw natin. Ano pa yung mower, mga kapatid, malibat sa sacrament? The sacramentals of the church. Kaya mag-bless tayo ng oil mamaya. No? Ng salt. Para ma-deliverance ninyo yung bahay ninyo. Ma-purify yung bahay ninyo. Yung mga unclean spirit using the sacramentals of the church, including the prayer of deliverance. Gagaan yung mundo natin. Gagaan yung pakiramdam natin because we cast out the spirits, the unclean spirits who always planting weeds in our imagination every moment, not just every day, but every moment of the day. No. Kumusta na yung isipan mo? No? Puno ba ng damo? No? We need to cast out. And then, nandun pa din yung mga occult spirits na sasakyan tayo. Dahil yung mga demonyo ay magaling sasakay. Natural yung galit mo, sasakyan niya. No? Kakanta sila, sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Di ba? Normal na galit, nakapatay ka. Dahil lang sa galit. Di ba? Pero hindi ka naman kriminal. Dahil nasakyan ka eh. So, kayong mga nandito, kung hindi kayo na-catechize kanina, libre lang yung catechism. Thursday to Sunday po, may catechism tayo. Dahil hindi po tao ang kalaban natin. May kaaway tayo na hindi makikita. At mismo si Kristo sa Ebanghelyo ngayon, hindi na natin siya kinukonsider as person. Nagtanim ng damo sa isipan ng asawa mo. Nagtanim ng damo sa isipan ng pare. Pati pare, hindi exempted. Amen? Pati obispo, hindi exempted. Pati minister. Pati choir. Pati mga deliverance minister, we are not exempted by the influence of the evil spirits. He is not a concept, he is not an idea, he is a real person. He is very active. Last week, mga kapatid, anong nangyari? May buong pamilya pumupunta dito. At yung lolo nila, na problema sila, ang problema nila, yung anak nila, tulala na. Lalakad lang ng wala sa isip. So, dinala din na dito. Sabi ng nanay, Father, na problema na kami sa anak namin. So, ang tanong ko sa kanilang dalawa, nakasal na ba kayo sa pari? Hindi pa. Nakumpirmahan na ba kayo
Yung husband na kumpirmahan na. Yung kanyang wife, hindi pa. Hindi pa nakasal, hindi pa nakumpirmahan. At lumapit pa sila sa maraming albularyo, pati na yung lolo nila. Yung lolo nila ay may nagbisita, laging nagbibisita sa kanila ng albularyo, na albularyo. Well, nakikinig sila sa catechism dito, may hesitant yung lolo. Na yung albularyo na lumapit sa amin ay hindi naman sa demonyo. Dahil may patron naman siya. Nagro-rosaryo naman siya. So may conflict sila sa anak nila at sa kanilang ama. At yung bata, binatilyo, ay tulala. Makausap mo, pero may sariling mundo. Hindi naman siya ganoon. Pero marami na silang nilapitan na albularyo. Bago po ito na pasyente natin. So may pinaprocess pa natin sila. Dahil, ni-require pa natin sila, una, magpakumpirma. At ilang taon na sila nagsasama, hindi pa rin sila nakasal. So, magpakasal sila, dahil nagtanong ako sa kanila, iniibig mo ba itong asawa mo? Yes naman, affirmative naman yung reply nila. Ano pa yung rason bakit hindi kayo tumanggap ni Kristo? Kung iniibig din nyo bawat isa, bakit tinagalan nyo pa? Huwag na kayong ayun ang paglangay. Saan ito paglangay? Huwag nyo nang patagalin dahil puno na kayo ng pagmamahal. May anak na kayo. At yung anak nila, mga 23 years old. Sabi ng nanay, nilapit namin siya sa mga albularyo, Father. So, ang una kong diniliverance, hindi yung anak, yung tatay at nanay. At yung tatay at nanay, nagkasagutan pa sila sa ama nila, yung lolo ng bata. Sabi ng tatay sa kanyang ama, Tay, hindi na tayo lalapit simula ngayon sa albularyo. Pati na yung albularyo na laging humihingi sa'yo ng bigas. Hindi ako convinced. Yung lolo ay hindi convinced sa katotohanan ng ating simbahan. So, convinced siya sa albularyo. Pero dinala nila, sinama ng tatay yung tatay niya, yung lolo ng bata. During exorcism, mga kapatid, dahil binibreak ko po yung satanic seal dahil ang dami ng albularyo na nilapitan nila. Every time lalapit kayo sa albularyo, merong satanic seal. Merong satanic consecration. Hindi lang ikaw, pati na yung mga anak mo. At ang nangyari, binibreak ko lang yung satanic consecration sa tatay at sa nanay. Ito yung nangyari, mga kapatid. Ito po yung observations during exorcism or simple prayer of deliverance. Ang una kong dinasal, yung breaking the satanic seal. So, ang nangyari, ito po yung nangyari, yung observation. While nagpatuloy ako na magdasal, alam nyo, hindi yung bata na yun talaga yung rason pumupunta sila dito. Hindi yung anak ang nag-react. Sino ang nag-react? Yung walang confirmation. Yung nanay ng bata. No? So the mother exhibited intense physical reaction. Alam nyo, yung mukha niya ay murag nahiwi ba? And then gumalaw yung kanyang mga yung pisngi niya. And then nanginginig siya lang. Nanginginig yung buong katawan ng nanay.
No, akala ko yung anak yung problema. Yung nanay pala. No. At alam nyo, sinabi ng mga demonyo, dito, ano yung rason? Bakit siya pumasok? At naharas niya ang buong pamilya. So ito yung kaibahan natin sa mga okultista. Yung nakita ninyo sa YouTube, gagamitin nila yung kanilang kamay. No. Sabihin nila, mangkukulam! Pasok! Ipapasukin nila. Tayo pa palabasin. Gagamitin nila yung kamay nila. Tingnan nyo yung mga okultista. Gagamitin nila yung kamay nila. Hindi nyo ba ako kilala? Sana all. No? Ang tapang nila. Hindi mo ba ako kilala? And then, itusok nila yung kanilang kamay sa tiyan. Sino ka? Ako yung mangkukulam. Bakit ka nang kulam sa kanya? Nainggit ako. Kunin mo yung mga curses. Sa atin, hindi natin papasukin yung demonyo. Palalabasin natin, palalayasin natin. Okay, pasok! Anak nitong... Nakita niyo yun sa YouTube? Dito, hindi natin ipakita din. May rooms tayo, exorcism rooms. Hindi natin ipahiya ang bawat isa sa atin. Exclusive po yan. Ang mangyari sa kanya, more trauma. Ang mangyari sa kanya. Pinakita mo eh. Yung mukha nila nakita eh. Di ba? So, patuloy tayo dito. Yan po yung kaibahan natin. And then, yung mata niya sa nanay ay pumuti. Puting-puti po yung mata niya. Forceful body movements. Her entire body becoming rigid while seated. Nanigas yung buong katawan niya. And then yung anak niya ay grabe yung, di ba, aircon yung exorcism room. Ang daming pawis, no? Sa bata. And then nanginginig din siya, no? And then when we pray the prayer Sanctus, Holy, 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 during the prayer, the mother continued trembling. Hindi lang siya nanginginig, sumisigaw. Grabe yung pagsigaw niya. Hindi nanginginig yung kanyang katawan, pati na yung kanyang mga paa. When the cross, the Holy Cross, Holy Exorcist Cross, was presented before her, I cannot see. She bent forward while continuing scream. No? And I commanded the evil spirit, tell me your number. Hindi yun cellphone number, ha? No. In the name of Jesus of Nazareth, tell me your number. Sumagot yung mga demonyo. Legion. Not Legion of Mary, no. Legion, many demons. And then I commanded the evil spirit, are you the one responsible of the illness of her son? Yes. Sabi niya, buangon ako iyang anak. Yes, we drove him into madness. My name is... Hindi ko pangalanan, ha? Dahil pangalan ng albularyo ng lolo. Sabi ng lolo, akala ko sa Diyos siya.
identified. My name is Talpulano 1. Ano lang inon? Ganda, no? Identified as the faith healer of his lolo. Mabuti na lang, nandun si lolo. Nakatikais ng mga demonyo. The best catechist sometimes is Satan. No. And then I commanded them, tell me your entry point. To curse. No. Did you place a curse object in her body? Sa nanay? Sabi ng demonyo, I will not admit it. I will not admit it. Followed by laughter. Another statement reported during the prayer, I am powerful, Darwin. When the cross and the stole were placed near her eyes, she reportedly cried out. And then nilagay ko yung stola sa mata niya. Sabi ng demonyo, don't blind us, don't blind us, don't blind us. It hurts so much. It hurts so much, Darwin. Verbatim niya. Ito po ay verbatim. Later, another statement was, I surrender, Darwin. Sam's mother easily believed the faith healers and kept returning to them. Kaya pala hindi gumaling. Keep returning to them. Her faith in your Lord was weak. Stop now, Darwin. It hurts so much. Have mercy on us, Darwin. Please. Very polite yung, yung mga demonyo, no? So ngayon, meron tayong ginagawa na pastoral assignments or assignments sa kanila. So yung team natin magsagawa pa, marami pa kaming gagawin para sa kanila dahil ito po ay during exorcism yan. So ito yung kaibahan, the exorcist will command the evil spirit to tell the whole truth because they are tortured by the prayer. They are tortured by the prayer. And then they are forced to tell the truth even it is contrary to their nature, to their being, because they are master of deception. Now, and then, after that, after the exorcism, kinukonfront ko sila, no, musta na kayo? Yung nanay, unconscious po. Akala namin, ang possess, ang anak, ang nanay pala. Shh, mga nanay, saan nyo dinala yung mga anak ninyo? Sa totoo, holy water, no? So I hope you are empowered by the teachings of the church. Kaya nga kanina, 8 to 10:30 is catechism. To cleanse us from the weeds implanted by the evil spirits to our ancestors, down to our present generations. Only the truth shall set us free. Amen? At kumusta na sila ngayon, Father? No. We continue to facilitate them. We continue to accompany them. We continue to journey with them. At hindi lang po sila, ang dami na po. Umitong wata mo tubo ini, no? Samot dagdi ka tubo ini, no? So pray for us. And then this week din, meron ding bago. Every
single day may mga bago po. Hindi namin kaya, kaya may mga team tayo. Hindi ko kaya mag-isa. No, with your prayer, you can help us. Satan is real. Mga nanay, mga tatay, dalhin nyo yung mga anak ninyo sa sakramento. And that is your primary mission. That is your primary goal. Because our goal is to enter heaven. No? Kaya nga si Kristo pumaparito, hindi po nagpayaman. Jesus is very simple. Jesus is very ordinary, even though He is supernatural. Pero kita po mga ordinaryo, mura po tag superhuman. Super science. No. Una ngayon mga kapatid, let us continue to discern more, to eliminate the seed of weeds planted by the evil spirit in our minds, in our hearts. Amen? So, mamungay na ta ha, mumawer na Buddha. Kano sa? Kung nangumpisal ka karong adlaw. No? Wala nga, maningkamot mi nga mo, kakuha migdugang pari para ninyo. Libre, way bayad. Kita pa'y nakasa, kita pa'y mga hambugiro, kita pa'y mga tag-as kay garbo. Pila na takatuig, wa ka kumpisal. Murag first communion pa dyan, Father. Ato yung pagkasal na mo, Father. Ako, every month, ako yun ang i-oblige ako kagalingon to go to the priest and make a healthy and good confession. Ano man, we need the grace of God. Don't rely on your power because your power is limited. But the power of God is supernatural. Not unlimited, but supernatural. Not infinite, but supernatural. Ang mga tao na nag-rely sa supernatural strength of God, hindi mawala ng paglaasa, hindi mawala ng pananampalataya, hindi mawala ng pag-ibig. Bakit mawalan ka ng pag-ibig? Bakit mawalan ka ng gana? Because you rely on your natural strength. We rely on your natural, limited strength. No? So I hope with the Word of God, we are inspired today. Amen. Palihog manindog, apil ang nangatog, pukawa. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios. Ang mahal, magkaugaw.